Narito na ang pambansang pantanggal umay upang maghatid ang mga kwento sa buhay. Buong barangay kapitbahay, mga tropa at tambay, tawagin na pati na rin si nanay. Ano ang kwento mo? Logan na yan, saan ka man naroon? Logan na yan, gusto mong mapanood? Logan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan, imatlogan na yan. Halog-alog, siratsada ng mga kwento ay narito na. Top 1 to top 5, walang tapo na istorya. Dahil lahat ng kwento hinimay, mga totoong kwento ng buhay. Ako ang inyong pambansang pantanggal umay, kaka Mark Logan. At ito ang top 5 mga kwentong Mark Logan. Ang Tamiya ay kilala sa maliliit na sasakyan, barko at iba pang modelo. Sikat ito sa mga kolektor at hobbyist saan mang panig ng mundo. Kaya yun, lumarga kami at dumayo sa Unimart Pasig. Doon nagtipon-tipon ang mga loko, dala-dala mga Tamiya na kanilang pangkarera. Mala hotel pang lalagyanan, wow, ang syala. Arujos ko, tamang kutkut lang ang mekaniko. Palit ng makina para plakadong takbo. Eto namang si Koya, di favoritang berde. From hot to Tamiya, nuntian ang atake. Karanahan ba to o commercial ng conditioner? Kaliwat kanan ba naman kasi ang shiny long hair? Winner! Well, sa dami ng umeksena, dito ko nakilala ang trio na bumibida sa karera. Meet Gab na parang long-lost member ng Salbakuta. Maangas daw kuno with his powerful Tamiya. Wow! Sino ka dyan? Kumanap kang balbasin at ibigin mong tunay? Start ako mahilig sa Tamiya nung 90s, nung elementary pa ako. Actually, yung tito ko yung nagre-race before. So, yung actual interest ko na maging competitive dito sa hobby na to is around last year. That's the time where I actually wanted to race competitively. Pasok na pasok yung Tamiya Mini 4-wheel drive sa hobby ko because this hobby is very hands-on. You have to build the car, you have to maintain it, you have to look for better ways to make your car faster. So, pasok na pasok siya sa likes ko because I am a kinesthetic person. Ito namang si Ben na first ever Asia Tamiya champion, mala Renz Verano pormahan. Isang remember me nga dyan. Nagsimula ako maglaro ng Tamiya, bata pala ako, so mga early 90s. Nahinto. So 2018 nag-start ulit ako maglaro ng Tamiya. Kasi during that time, kaka-open lang din ng shop sa Glorieta. So, that time, nasabi na sa amin, magkakaroon ng racing center. Wala talaga sa isip ko, seryoso yung hobby. Pastime lang after work para matanggal yung stress ko. 2019, nagkaroon kami ng Asia Challenge. Naging representative ako sa Team Philippines, part of the race. Nanalo ako as Asia champion. Ito namang si Vin na may superpowers ang Tamiya, kayang i-fly-fly. Fly, 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 the butterfly. Kaboga, ay-ay-ay. Since 2013, almost 12 years na, nag-join lang ako ng mga tournament. Siyempre yung inner child din namin, since year 2000, sobrang nauso yung Tamiya. Yun nga, noong 2013, nakita ko may racing center. Siyempre yung competitive in nature ko, nadadala ko rin dito sa Tamiya. Sina Gab, Ben at Vin ay hinamon namin sa isang Tamiya tapatan. O ha? Ben Marvin, let's go! Let's do this! Woo! Nakaka-pressure, pero sana swertin. Yari kayo dito. Gabe, Marvin, legend is here. Yari kay sa akin. Sino kaya magwawagi sa pabilisan? Ang nagwagi ay si Gab. Nanalo ka ng 1 milyong palakpak. Si Bak! Panis! Sina Gab, Ben at Vin ay representative ng Pilipinas para sa Japan Tamiya Tournament. Para naman sa mga gustong sumunod sa kanilang hilig ay may munti silang mensahe. For me, masaya talaga siya
laruin. Especially kung mahilig kayo sa pagbubuting-ting o pag-repair or pagkalikot ng mga sasakyan. The biggest mistake that I did was bumili ako ng maraming items na hindi ko naman pala gagamitin. So, my word of advice is research muna. Make sure that you really find out ano yung meta dun sa category na papasukan nyo. Gastos, wag niyo isipin yung gastos as long na i-enjoy niyo yung paglalaro ng Tamiya. Pwede niyo naman simulan na paunti-unti na hindi kayo gagastos sa malaki. Simulan niyo muna sa mga basic standard setup at tsaka niyo i-upgrade hanggang makuha niyo yung gusto niyong setup. Yun ang ma-advise ko. Hindi madali ang pagbuo ng Tamiya. Kailangang akma ang bawat ilalagay na piyesa. Di sapat na mahal, mabilis o maganda ang itsura. Dahil katulad sa buhay, dapat sakto lang ang timpla. Maganda kung ang pamilya ay malapit. Lalo na kung iisang napiling gimmick at trip. Kaya't ito no pagsasama para happy forever. Like this talented Cebuano pamilyang banding together. I rocked and roll all the way to Talisay, Cebu. At doon ko nakilala ang pamilyang di usong sintunado. Hello, Dogs! I'm Nisha. I'm the lead guitarist, and I'm 14 years old. I'm Stacy. I sing and I play the guitar, and I'm 12 years old. Hi, I'm Naces. I'm 15 years old and I play the keyboard and bass. Hi, I'm Ice. I'm the drummer. I'm 10 years old. Hi, I'm the dad. I'm Second. I'm the mixing engineer and the bass player. Hi, I'm Sheena. I'm the mother, and I'm leading the vocals of Mission Souls. We are the Alipio family, also known as Mission Souls, a family band from Talisay City, Cebu. 1, 2, 3, 4. Meet Family Alipio, ang bandang kumpleto Ricardo. Talented mula kay nanay, tatay hanggang kay Little Bunso. Aba, nagpakitang gilas pa ha? Nagsimula ang lahat nang magsama sa isang banda, sina Sheena at Second. Yung college kami, hindi ko kilala siya pero nagplano ako na magawa ng banda for just one event. Tsaka naghanap ako ng vocalist. Yung teacher namin sinabi na may anak siya na gustong kumanta. So, kadalasan kung nagpa-practice kami, palagi niya akong hinawakan sa kamay. Tapos sabi ko, sige, oo na lang po. Kami na. Tapos, yun. Love at first song nga ba ang tawag? Kakilig! Oh my God! Nagsimula sa banda at ang hilig na ay namana. Maging mga anak ay kanya-kanya ng dampot ng mikropono at gitara. Tuwing nagigig kami, kaming dalawa, sinasama namin sila at nakita namin na may potential sila kasi simula pa nung bata. Eto, yung maliit pa siya, ganito pa, pumupunta na siya sa piano. Hindi pa niya abot pero nagpa-piano na ito. Eto, pag napapractice ako ng bass talaga gusto niya mag-bass din. And eto, nagaganon lang pero nakita namin na may rhythm siya at pwede pala siyang eto kumakanta din to, yung maliit pa siya. Naalala namin nag-aaway to sila, nag-ilog, nag-aagawan ng microphone. Yan ang pamilyang talentado. Wow! I will give you a mataas na grado. Ngayon ay focus ang pamilya sa kanilang banda at para mas lalo natin silang makikilala, umupo sila para sa isang pangmalakasang laro. Iduro mo! Sino ang pinakabugnutin? Sino ang may pinakamahabang pasensya? Sino ang pinakamatakaw? No, it's you, but you don't go. All of us except Nathan. Sino ang palaging lutang sa practice?
Sino ang paboritong anak? Walang favoritism. Sino ang pinaka-music lover? All of us, we love music. Wow, ang sweet ng family. Pag-group act din mga mi. Nang nagbuo ng sariling bandang mag-asawa, ay nabuo na rin ang kanilang misyon. So we have a favorite quote from Saint Teresa of Calcutta. If you want to change the world, Go home and love your family. Ang pamilya nga naman ay dapat pahalagahan. Siguruhing ang tono ay tama para sa maayos na samahan dahil walang sino man ang makakapalit sa pamilyang kinalakihan na mananatiling habang buhay mong sandalan. Imajogan na yan, imajogan na yan, imajogan na yan. Hello, Galogs! Patikim pa lang yan ang aming mga kwento. Susunod pa ang mga pangmalakasan. Kaya hold it sa kinaupuan dahil tuloy-tuloy ang kwentuhan. Beast mode na rage mode ng binotor na hero. Bull run ang hits ko, babagsak na kripto. Bars at jokes sabay na dadalhin ko. Rounds ko, yin yang balanse kada ritmo. Intro pa lang, alam mo nang the best sa pag-rap super lines. Na may nakasalubong siyang pusang itim, minalas yung pusa. Ang mga linya pasok sa banga, kaya tawang-tawa mga madla. Ngayon ang kanyang the best transformation, ang kanyang paglapit sa Panginoon. Hindi na sumusulat ng bars na mabibigat, kundi mga linyang galing sa banal na aklat. Kaya mga madla, kanyang namumulat. Siya si Elvis sa mundo ng flip-top. Ngayon ay preacher na kabutihan ang pinapalaganap. Kaya naman sa kanan ko, sa Bulacan ko pa dinayo, kukwentuhan niya ako. Hello Galogs, I'm Elvis. Kamusta kayo dyan? Kwentuhan mo naman ako dun sa unang bahagi ng iyong buhay, di ba? Age 12, doon talaga ako na hook sa pagrarap. Tapos one time napanood ko doon si Eminem. Sobrang naastigan ako sa kanya. Sabi ko, gusto ko maging ganito. Pero ang isa sa mga naging motivation ko rin talaga before, dahil panganay ako sa amin, laki kasi ako sa hirap, Sir Mark eh. So doon pumasok yung idea sa akin na maaaring itong pagrarap siyang mag-aahon sa akin sa kahirapan. Till nung 4th year high school ako, doon ako nag-start na mag-try na sumulat ng sarili kong kanta. So nag-start ako sa mga rap contest, sa mga piyestahan, dayo-dayo kung saan-saang lugar. So 2012, doon ka napasok sa flip-top. Yes, 2012. So talagang yun ang pinangarap mo na nung time na yun. Yes, yun talaga yung Full-time na rapper. Full-time talaga ako noon. Ano kasi flip-top, di ba? Familiar tayo doon na medyo maanghang yung mga salita doon. Yung battle rap and the rap itself is an art and science din po yan eh. It's a form of poetry. Magamit ng mga tinatawag na wordplay, mga metaphor. So hindi lang siya basta na ookrayin mo siya na wala man lang science or art doon. Kaya nga for me, rap is the highest form of poetry eh. So naghanap sila ng mga duo para sumalang dun sa unang season ng 2x2 tournament. So 2-on-2 siya na battle rap. Yeah. Nag-champion kayo. Noong 2013 sa second season ng 2x2, doon naman kami nag-champion ni Frus. Mo dyan siyempre, nakakita ka naman na ng Biblia, di ba? Pero kailan mo siya unang hinawakan at kailan mo siya unang binuklat? Year 2022, ito yung isa sa mga matatawag ko na rock bottom ng buhay ko eh. Kasi nung year na yon, doon ako nagkaroon ng sariling pamilya. Kaya nag-decide na ako na maghanap na lang muna ng trabaho. Na yung sa car dealership. So, nag-apply ako, natanggap ako agad. Nung gabi na yon, bibili ako ng soft drinks sa tindahan na katabi ng bahay namin. Mamaya, kakapabili ko, kakatao po ko, may naapakan ako na umbok ng simento. Tapos natapilok ako, sobrang magang-maga talaga yung paa ko nung time na yon. So, nung gabi na yon, sobrang frustrated ako. Magtatrabaho na nga lang sana ako ng regular job.
natapilok pa ako kung kailan mag-i-start ako magtatrabaho. Hanggang sa naalala ko na meron pala akong Bible na binili na hindi ko naman binabasa. Na-relax ako ngayon sa pagbabasa ng Bible. Dahil na-relax ako, nakapag-isip na ako ngayon ng maayos. So, dahil sa blessing na yon na nakapag-close ako ng jingle project, na isip ko na totoo yung pagbabasa ng Biblia, na kumbaga, kaya ako na-bless dahil nagbasa ako ng Biblia. Kasi during those times, na-realize ko nung ako'y napilay na baka paraan yun ng Diyos para bumalik ako sa Kanya. Ang dating maingay sa underground, meron nang itinuturing na holy ground. Kasi siyempre, natalikuran mo na yung flip-top, yung rap. So ano yung turning point? Last year, bumatel pa po ako. Around June last year sa Davao. 2-on-2 yun. Habang nagpa-practice kami, tumawag sa akin si Mrs. Yung anak ko po na 3 years old, ang taas ng lagnat. 43 degree. So ang ginawa ko, umakyat ako ngayon sa kwarto. Talagang lumuhod ako noon, nanalangin ako. Sabi ko, Panginoon, kung hindi ka na masaya sa gagawin ko bukas, hayaan mo lang ako makapag-perform ng maayos para hindi ako mapahiya sa mga organizers. Huwag mo lang bibigyan ng sakit yung anak ko. Last ko na po ito. Tapos, ibibigay ko po yung sarili ko sa inyo. Kailan ka naging preacher? So, nang natutunan ko yung about sa Panginoong Hesus, doon ako nagkaroon ng sense of responsibility na dapat itong natutunan ko, yung Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo, ay ma-share ko sa mga kamag-anak ko, sa mga mahal ko sa buhay, sa mga kakilala. Sa mundo, anuman ang iyong maging calling, saang industriya ka man makarating, sa Panginoon ay buong pusong manalangin, papuri sa kapwa ang laging sambitin. Kung magkasala, pagpapatawad ay hingin, para sa taas, magandang inyong standing. Matalo man sa buhay, ikaw ay pagpapalain. Ang musika abay bahagi na ng kaluluwa, kaya ka nitong iduyan sa lungkot o ligaya. At sa majojondang kanta, feel na feel mo ang lumang alaala. Ano nga bang most requested song dati ng masa? Favorite ko, Harana. Pa ba ang Harana? Marahil ikaw ay nagtataka. Paliling. Mutya ka baliling sa katahong. My love will feel true. My love will see you through. It will you reach for the stars. If you cross the rivers. Nakalimutan ko. Ulit. Nag-jogging kami papuntang Bohol at dito may nakabingwit ng aming soul. Pag narinig mo ang kanyang tinig, pati utang ng kapitbahay mo'y bigla mo na lang madidibdib. Labas, Jukebox King. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that faraway look in your eyes. Wow, literal na nasa box ha? Galog! Ako si Domingo Kigaw, ang pinakaangas na jukebox king sa Pilar, Bohol. Hilig ako sa pagkanta simula nung edad ko sa 18 anyos. Hanggang ngayon, nagustuhan naman sa mga tao na ako. Ang sabi nila, ipagpatuloy lang. Ngayon, kahit matanda na, kakanta pa rin ako. Naging takas na ni Mang Domingo ang pagkanta. Buhat sa pagod tuwing nasa palayan siya. Walang pinipiling oras, basta't pag tinawag ng musika. Gina G, kahit naglalaba. Sorry, my love, if I broke in your heart last night. Naghuhugas ng plato. I was a fool to treat you mean and cruel. I didn't know at all. O nagwawali sa kanto. Now I realize, so I apologize. I'll never hurt you again.
I'm sorry, my love. Aba, Mang Domingo, ganyan ka siguro mag-sorry kapag nagtampo ang misis mo. Autobati agad kahit makabasag ka ng plato. Nakanta ako sa magwalis, kahit anong trabaho, magtanim, kahit anong tanim. Parang masayang masaya ako, kakanta ako, makawa sa stress. Maluwag-luwag ang dibdib ko kung kakanta ako. Pinangarap daw dati ni Mang Domingo na maging kilalang singer. Kaya kahit di pa bawas ang edad, keber siya kahit thunder. Di siya nawawala ng pag-asa. Hetong at ginagamit ang social media. Supportive naman ang pamilya sa nais ng puso niya. Naisipan ko pong i-upload sa social media ang video ng aking tatay dahil gusto ko po na marinig sa mga tao kung gaano siya kagaling sa pagkanta. Tinangarap ko na maging singer noon. Pero ewan ko lang, wala namang cellphone noon. Walang makapag-post. At sa ngayon, mayroon ng mga cellphone. Baka sakali na may makatulong sa akin para maabot ko ang pangarap ko. Hindi nga raw kumpleto ang kanyang pagbideoke kapag ang eternally hindi nasalang din eh. Awit niya raw ito sa kanyang asawa na very supportive sa kanya. Hindi kami naniniwala. Sample nga. I'll be loving you eternally with a love that's true eternally. From the starts within my heart, it seems I've always known the sun would shine when you were mine and mine alone. I'll be loving you eternally. Lakas maka-prenup niya na, bongga! Sayang masaya ako dahil maraming nakagusto sa busis ko. Kasi kahit matanda na ako, ipapatuloy ko lang ang natutunan ko sa pagkanta. Hanep, ang husay mo, Tatay Domingo. May kakaibang impact ang boses mo. Huwag mo sanang sukuan ang pagkanta. At balang araw, gaganda rin ang ritmo ng iyong tadhana, kung saan pabor na ang entablado at ikaw na ang bida. Ikaw ang nagwagi. Imatyogan na yan, imatyogan na yan, imatyogan na yan. Tuwing sasapit ang bare months, ang mga Noipi for the grab sa chance. Todo isip sa mga pakulong wobs, piga-kumpiga ng brain cells para hindi ay mahunts. Mula sa pagkain, regalo at pasyalan, iba't ibang gimmick ang panglaban. Dito sa San Fernando, Pampanga, may hotel na nagbida-bida, may binibida. Di na raw kailangan ng passport upang sa Disneyland mag-clout ang buong airport. Kuhang-kuha lang naman ng The Orchid Garden Resort ang ganda nitong full of efforts. Kaya dali-dali kaming nag-hurry na masyal kami rito ng son kong si Curry. Hello, hello! Welcome to Disney, to Orchid Gardens Resort. Andito tayo para bisitahin ang kanilang Christmas Village! Woohoo! Kumukuti-kutita, bumubusi-busila, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindak-kindak, kukura-kura, pinaglalaroan ang iyong mga mata. Naka-face-to-face namin dito ang ilang Disney characters. In fairness, kuha naman ang test.
Nakasalubong namin si Spider-Man. Eh bakit ka ba kasi dyan paharan-haran? Go Curry! Yahoo! Yahoo! Are you tired? Look at me, oh. Oh, ito pala. Let's rest muna here. Uy! Let's rest muna. Ano ba, kaka? Minamaliit mo ba ako? Gusto lang naman namin mag-rest. Mukhang natambayan pa namin ang stress. Nakita rin naman dito si Darna. Mukhang may uupa ka na. Sing, ano to? Oh my God, what the Lamig na lamig kami dito sa Alaska. Medyo naligo nga lang kami sa pabula. Banlaw na lang ang kulang mamaya. Daddy, you want to build a snowman? Of course, look. Let it go. Let it go. Diretso-ligo na to. Diretso-ligo. Nakita rin namin dito si Santa. Ba, mukhang batak na batak ka. Napagod na ata siya. Bukod sa pailaw, ang Grand Parade, pwede mo rin dito matanaw. May pa-fireworks display pa kung sasadya ka ng weekends. Pagkayaring mabusog ang mga mata, lantakan naman natin ang pagkain nila. Ay, bongga! Pasok sa panlasa! Now there's a chismis. What's a chismis? Chismis, you know what the chismis is? Marites. You know what the marites is? They were telling us that the food here is so good in Pampanga. Yeah? Do you believe that? Okay? That's the chismis. Masarap ng pagkain sa Pampanga. Ang saya-saya ako kasama si Daddy. Merry Christmas! Nag-enjoy kami dito. Sobrang ganda. Ang daming mascot, daming makikita. And then, kahit mga bata mag-enjoy. Actually, galing po kami na mag-aalang nito. Dinayo namin siya kahit gaano kalayo. Yung mga paborito po yung snow and po mga characters. Masaya naman po kami lahat. Mga tao dito. I-enjoy po ang lahat ng mundo po. So year 2021, ini-start namin tong The Nights of Lights at the Orchids Garden. So yun nga, lahat naman is welcome dito, especially mga bata at young at heart. Kasi ginawa namin tong pasyalan to para sa lahat. Yun na nga, ang hirap kasi mag-travel abroad, sobrang mahal. Dito, ang ginawa kong concept dito is parang Disneyland ng Pilipinas. Saan man po kayo ng sulok ng Pilipinas, welcome po kayo lahat dito, mapabata man o young at heart. Susugraday po namin mag-enjoy po kayo dito. Iba talaga ang saya kapag nandyan ang pamilya o barkada. Mas feel natin ang diwa ng Pasko kapag sila ang kasama. Dayo na rito sa Christmas Village ng Pampanga. O ano, tara! Hanggang sa susunod na kwentuhan, samahan ang inyong pambansang pantanggal umay. Sabay-sabay nating basagin ang lumbay, pag-aani ng trip ng buhay. Ako ang inyong si Kaka Mark Logan po. At ito ang Top 5 Kwento.